Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-aimbakan yung online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pangalawang review natin ngayong gabi. Inuna na natin yung kanina, ni-review na natin yung battle ni Jabo at ni Yoto Opak na para sa akin isa sa mga dikit na battle dito sa tournament na to sa first round. Although bracket A pa lang to, may bracket B pa tayong papanoorin, pero isa yon sa mga feeling kong top battles dito sa sa first round ng titulo 2023. Ngayon, proceed tayo sa pinaka top battle sa bracket A. Sila yung nasa top bracket 'di ba? Cardo versus Critical. Si Cardo first time ko siyang ma-review, si Critical naman ilang beses na natin siyang na-review sa FRBL at tama ba? Alam ko sa FRBL ko siya na unang na-review si Critical. Laban niya kay Sisik, 'di ba? So ayun, hindi na rin ako magbibigay ng insight sa battle na to. Panoorin na lang natin siya. And ayun, huling battle na re-reviewin natin sa bracket A sa Elims ng titulo 2023 game. Tagal natin, let's go! Critical! Game. Kamusta? Balita ko, magaling ka na. Sa pag-construct ng mga linya, sabi nila humuhusay ka. Pwes, ibuking natin tong Steelman na magnanakaw ng linya ng iba. Ako yung welder na magkukonekta sa balita nyong walang spark na parang radyong sira. I-ready nyo na whitey nyo pang search. Critical versus Sensui. Saktong 17 minutes and 15 seconds ang sabi niya. Na naginip ka sa dagat na kupo ikay natisod. Nakuha kang patay dahil sa iyong pagkakalunod. At ang nakuhang ebidensya ay pagkalalim ng iyong tulog. Wow, galing. Yang linya na yan, galing sa labang Rick Hinaro versus Red. Saktong 11 minutes and 3 seconds. Nagnakaw ka sa RH. Critical, nakakahiya ka. Para kang sumalis sa tindahan na lingat lang yung tindera, feeling rich kid papunyeta. Wala naman pala tong pera. Nag-aadik-adikan pa ang puta. Hiram lang pala sa RH yung tinama. Meron pa. Okay. Critical versus Alpha. Saktong 24 minutes and 48 seconds Tama, ang sabi netong gago. Kaya't ito'y baseball bat sa binte hanggat D-stroke. Naubos ko yung 3 attempt kaka-fake choke o 3 beses kong inunit hanggang sa tong Alpha ma-disable na parang pin code. Astig tol! Yang linya naman na yan galing sa labang Class G versus Kilan. Saktong 8 minutes and 58 seconds. Ngayon ano? Sa kabila ng mga pagnanakaw nito, tingin nyo pa rin ba deserving to? Yung mga ebidensya nila pag kuna. Kung di kayo naniniwala, i-check ninyo. Nagnakaw ka ng ginto sa 2 liga. Motos at sunugan yung tinutukoy ko. Kaya patay sa akin tong piratang napadpad dito sa pulo. Yeah. Marami ka pang ninakawan. At lahat ng iyon ay merong record. Wala kang maitatago sa akin. Sa paningin ko, yan na yan censored. Mga agaw ka ng lakas. Lumitaw Ganda na nun. pagiging gaylord. Itong aklab, ipapako sa krus. Ganyan ako mag-crossword. Kaya ano, kahit magmaka ng lines ko kay Martri, mga sinabi ko ngayon o binulgar ko, di niyan matutumbasan. Di lang kita basta nilamon ka pa ng kahihiyan. Kung pupunahin mo pa mamalakad ko sa OOC, wala yang mapupuntahan.
Wala kang karapatang questionin ako. Tandaan mo, member ka lang. At kung sabihin mo, tangina. malaki ulo ko, wala sa'yong maniniwala. Papuri kong natatanggap. Ibang tao naglalathala. Samantalang ikaw, self-proclaim kang ika-anim na banta. Pero kahit magbanta ka ng magbanta, di ako sa'yo mababahala. Yeah. Ay, munang balat, pakinggan natin, critical. Okay, patay. Kino-corner si Critical dito ni Cardo. Okay. Nung una hindi ko nagustuhan eh. Real shit. Nung una hindi ko nagustuhan kasi sabi ko, tangina, technical na naman. 'Di ba? Sino ba? Basta technical eh. Wala akong maisip na kung sino man. Wala akong maisip na kaparehas niya, katunog niya sa flip top eh. So, basta technical na naman. Sabi ko, fuck. Ito na naman tayo sa technical review. Pero, ang ganda nung pag-breakdown niya kay Critical. Yun yung pinaka-content eh. Yun yung pinaka ginawa niyang angulo para kay Cardo, ay para kay Critical. So sabi ko nung una, baka hindi maging effective, baka hindi maging convincing yung line marking. 'Di ba? Ganun na naisip ko. Kaso binibigyan niya ng mga minuto eh. Sa saktong ganito, 15 minutes, 24 seconds, sa 11 minutes, mga ganun. Nilalagyan niya ng corner eh. Nilalagyan niya ng room na kumbaga kapag parang ang nasa isip niya, kapag hindi ko sinabi yung minuto na ito, baka hindi tumagos. So lagyan ko ng mga minutes para kahit papaano malaman nila na totoo. Andun yung patunay. So ganun yung thinking siguro ni Cardo dito, and para sa akin naging effective yun. 'Di ba? Sabihin na nating tayo hindi natin papanoorin 'yon. Pero may iba diyan na usi, tangina i-check nila 'yan. 'Di ba? I-check nila. Hindi man sa mismong battle, pero siguro sa 14k views na itong battle na to, siguro iilan diyan ang nag-check. 'Di ba? So isa 'yun sa mga rason para ibigay ng mataas na score itong round 1 ni Cardo. Kasi para sa akin yung angulo na ginamit niya kay Critical is critical. Gets nyo? Kumbaga sugal eh. Sugal yung ganong angulo na what if hindi niya na-deliver ng convincing yun. Sayang yung buong round 1. 'Di ba? Naging successful naman si Cardo na natawid niya yon ng maayos, na-deliver niya yun ng maayos, at na-deliver niya sa atin ng convincing dahil sa mga rooms na yon, which is yung mga oras. Kaya naging effective siya, naging convincing siya sa aming manonood at nakikinig. Gets nyo? Malinaw na yun, malinaw na breakdown yun para kay Cardo against Critical. So ngayon, si Critical ang kailangan bumawi. Paano niya ibabawi yun? So game. Ang ina, corny ng binitawan mo. Pakialam mo sa mga ninakaw ko, ikaw ba ninakawan ko? Gago, mamin. Protected yard? Round 1 game? Yun lang, sinakyan. Hindi niya pinigilan yung nakaw angulo. Ang ginawa niya, sinakyan niya. Yun lang. Ang ina, corny ng binitawan mo. Pakialam mo sa mga ninakaw ko, ikaw ba ninakawan ko? Protected yard? Round 1 game? Yun yung sinasabi nila na sakyan mo na lang kapag alam mong corner ka na parang inaccept na kasi ni Critical dito na tangina nasilip na corner ako, nakita, sakyan ko na lang to. 'Di ba? Hindi na niya pinilit na labanan yung rebat na yun. I mean, hindi na niya tinry na
labanan yung line na yon. Hindi na niya, kumbaga sinakyan na lang niya. Mas naging room shaker, 'di ba? Nagulat yung mga nasa live, ako mismo nagulat din ako na inamin na lang ni Critical, no? 'Di ba? So yun yung unexpected rebut. Cardo. Pinabalik ka ni Tito Shernan? Pre, congrats! Ito'y Bea at John Lloyd din. Iiyak ka sa second chance pulu game. Porque walang Don Raff, J. Reggie, Charisma at Lax Hartis, kala mo hoy laki ka. Kaya ang aking regalo dito kay Totoy Lapida. Kaya wag kang pabosi-bosi. Kung isa kang unggoy tangina, member ako, di ba? Oo, founder ka sa virtual pero in real life, homeboy lang kita. Puta, sabi niya kay Martry. Matutunugan nyo to kapag luto na. Gago ba to? Ano bang tunog ng timer ng air fryer nyo? Marjorie, tas luto na yon, ganon? Yan! Gago. Yan! Diyan ka nakilala sa mga referensyang pambonak. Magkaiba yung may depresya sa may depresya sa utak. Tapos proud siyang nakumpara siya kay Zendlo Cup. Anong pakiramdam na kapareha mo Denluwa? Biruin mo, nirime niya yung kasagwat sa It's a Prank. Kasagwat, It's a Prank. It's a prank! Kaya yung laban niya ni Martry, loko, ang sama. Paglabanin ba naman ni Tito yung bobo at tanga? Ito ang pinakabakla ng OOC. Gago pare. Kada may anniversary daw sila, ginadjakol na si 420. Kaya yung kabadingan mo tanga, tigil-tigilan mo aba. Bakit ka pa kumakardo, kumakambyo ka pala? Kaya kung nababalik ka sa idol mo, abay gago ka pala. Huwag kang magpaka-zenlook si Cardo ka tanga. Gusto daw niyang makilala ng walang pagkakakilanlan. Kesyo kalidad na siya. Kaya ka lang naman nagmaskara kasi di mo malaman kung kaninong personalidad ka ba. Zenlook pa talaga, pansin nyo? Pansin nyo, tamang sigaw lang to ng 4-bar niyang puro pagmamalalim na napakahaba ng setup ng bara. Ikaw lang yung kilala kong Cardong nauubusan ng bala. Kung alam nyo lang, puta! Sobrang kumag niyan. Wala na ako sa grupo mo, edi wala nang bubuhat dyan. Tang ina. Kabago-bago mo sa pulo pero ang dami mo agad issue, puta big move. Ngayon ako'y mapapa-return to seller sa sobrang dami mong issue. Pinaiyak ni Critical si Cardo, yan sa pulo mapabalita. Pagkatapos itong laban, literal na wala ka ng mukhang mapapakita. Ay, pakinggan natin. Yun. Ang question ko kanina, paano ibabalik ni Critical yung round 1 ni Cardo dahil nga binreakdown siya nito at naging convincing at effective yung mga ginamit ni Cardo. Diba? Yun yung question ko kanina bago tayo mag-start eh. Pero ang ganda lang ng rebut ni Critical eh. Kasi sinakyan na lang niya eh. Hindi na siya nag-try na labanan yung linya na yon, kundi sinakyan na lang niya yon. Para sa akin, good move eh. Good move yun, lalo na kung alam mo sa sarili mo na check ka, nakita, nasilip. Wala nang ibang rebut doon kundi sakyan mo na lang. 'Di ba? So doon pa lang sa rebut ni Critical. Sorry kay Cardo, pero dun pa lang sa rebut ni Critical, wala na eh. Umamin na siya na wala kang, ano bang pakialam mo, ikaw ba ninakawan ko? Wala na. 'Di ba? Kasi yung line ni Cardo about dun sa nakaw, para sa kanya yun eh. Para kay Critical. Kaso ang ginawa niya, sinakyan ni Critical yung mga line na yon, yung mga paratang na yon, inabsorb niya, tinake niya, 'di ba? Inamin niya. So wala din. Kumbaga gusto ko siyang explain pa sa inyo. Kumbaga tinulungan mo na lang si Cardo na saktan yung sarili mo. Then after nun, ako naman ang susuntok, ako naman yung babanat, ako naman yung magbibigay sa'yo ng sugat. Gets nyo? Ang nangyari sa round 1, ibibigay ko yun kay Critical dahil sunod-sunod yung mga punchlines, dikit-dikit yung mga punchlines, mas effective at mas mabigat yung mga ginamit at mga
ginamit ni Critical na mga punchlines references, lalo na yung ano, wala na ako sa grupo mo, wala nang magbubuhat dyan. Tangin, lakas nun. Yeah, yun yung pinakatumatak sa akin. 'Di ba? Ayun, marami pa na effective na line si Critical laban kay Cardo. Pero isa yon sa mga nagustuhan ko, no? Yung wala na ako sa grupo mo, wala na magbubuhat dyan. Solid yun, and yun, ang dami pa. Sa structure ng sulat ni Critical, masasabi mo na, na sobrang ganda ng pagkakatahi ni Critical doon. Kung paano niya nilatag yung mga ganitong angulo, mga ganitong references para maging connected sa bawat isa, tas maging roots doon sa pinaka punchline. Critical yon. Score na bigyan natin ng 9-8 in favor of Critical. So, round 2. Laban to, second round. Wala na daw siya Laban. sa OC. Usog ka nga, kaya ka pala niya namanduhan. Last battle mo namanduhan ka niya, di ba? Tapos sabi niya yung Cardo, naubusan na daw ng bala. Kaya pala, bukod sa predictable ka na, tangina, umamin ka pang nagnakaw ka. Huli ka! Ayun nga di ba? Umamin. Pinagtapat tayo para malaman kung sino ang mas mabangis. Yung Haring Leon ba o hetong Hypebeast? Isa lang ang pwedeng manatili at ang isa ay aalis. Di sa akin usang magpaubaya na parang 3GS Blue Game. Parang wala kayo energy. Pulo game! Pinuno laban sa membro, kitang-kita yung pagitan. Ikaw yung sanga, ako yung puno, kaya ka nagbunga ng kaalaman. Marami ka sa aking natutunan pagkatapos kitang turuan. Ikaw yung may utang na loob na di ko na pinatubuan. Kasi real talk, kung walang Cardo, wala din tong tanga. Ako ang bumuo sa'yo gamit Crystallis Burisa. Pinatong ka lang sa damage ko. In short, item lang kita. Kaya kahit walang Critical, meron akong tira. Ako mismo ang rason kung bakit ka nahubog. Ako din nagturo sa'yo kung paano magmumog. Hininga mo ang dahilan kung ba't ka nabugbog. Kaya pag binuka mo bibig mo, doon lang ako magkakatulog. Kahit magbababars ka dyan, di ka sa akin pwedeng magmalaki. Technical, Dahil no? ako nagbangon sa'yo nung panahong ikay inaapi. Ngayon magkalaban na ang dating magkakampi. Itong dati kong kaparte, wala na sa aking parte. Malaki na ambag ko sa buhay mo. Critical, alam mo yan. Konsepto ng pagiging ikaw, ako ang may kagagawan. Scientist na naglalahad ng imbentong nasa harapan. Ito ay purong katotohanan at di imbentong kwento lang. 3-0 na standing natin. 3 beses na tayong naglaban. Wala ka pang panalo sa akin. Ngayon mo patunayan na meron kang improvement. Kung nakakahinga lang ako ng maayos, alam mo kung sino mas angat sa atin. Kung online battle lang 2-4-0 na standing natin. Pero kahit di ko feel yung F2F, sa tour na nag-G ako agad. Itong Adan, nag 50-50 kasi mali ng kinagat. Huwag mo nang hanapin pa yung Eve. Kung maaga kang malalaglag, hubad na ang katotohanan. Di ako nanunumbat. Okay. Sa round round 2 ni Cardo, sa tingin ko hindi niya nakuha yung pinaka momentum ng round na to. Yung rebat niya dun sa rebat ni Critical, hindi na ganun ka lakas na huli ka umamin ka, 'di ba? Hindi na siya ganun ka impactful para sa akin kasi alam naman natin na umamin na si Critical, 'di ba? Yung magkaiba yung story kasi yung round 1 ni Cardo effective kung paano niya bin-breakdown si Critical.
Kaso pagdating ng round 2, andun pa rin naman si Cardo sa pagbe-breakdown eh. Yung breakdown moments eh, nandun pa rin eh. Pero hindi na siya naging totally effective. Yun yung naging difference ng rounds 1 and 2. Tsaka syempre litaw pa rin naman yung pagiging technical ni Critical, pero sa tingin ko hindi na siya ganoon ka-impactful katulad ng round 1. So yun. Critical, pakinggan natin ano yung bawi niya dito. Ano ba? Pakinggan natin, Critical. Tanginang kalaban yan, kainis to. Hubad na yung katotohanan, edi pagdamitin mo. Round 2 game. Yeah! Inaway niya si J. Ray G. Kala mo talaga si Iho, halang. Kinumpronta ka ni J. Ray sa GC, di ba? Sagot mo biglang bigo na lang. Galing din naman ako sa bigo. Pero gago pare, nanatili kang sanga sa apps habang ako lumalagare. Kasi kung hanggang apps ka lang, puta ang hassle bro. Anong Cardo? Baka Play Store kasi puro apps pang market mo. Pero seryoso, ang malas-malas mo at sa akin ka natapat. Chance akong manalo malaki parang susunong nakagap. Change topic. Sabi niya kay Default, kaya ko ring mag-multi kahit pa ako i-stress. Sa mga linya mo na meaningless at utak mo na useless, manghingibabaw pa rin sa battle natin ang katulad kong latest. Ginagago mo ba ako? Hindi multi ang tawag doon tulwak rhyme. Si rhymings ka na nga, di mo man lang sinamahan ng punchline. Pinagtatawanan ka na lang no, nila charisma, bitch ka. Latest daw siya pero namimirata ng linya, si Rick Hinaro, isa sa mga ginagaya nito kaya sulat daw niya masakit. Kaya pala may Yuson sa pangalan kasi masyadong alarik. Tapos hari ka ng ribat, pero yung balik mo kang tanga. Hari ng ribat gago o si Delo nagmaskara. Puta yung ribat niya lang kay Default. Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis at supercalifragilisticexpialidocious lang. Tas yung rhyme mo mema pa. Long yung words pero ang reach ng punchlines niya kaya tinalo ko tuloy. Tas dinurog ka din nun. First time kong nakakitang may natalo by default. Kada laro di ka makahigit, puta kadiri maglaro. Hari daw ng ribat pero di makabalik sa sarili mong anyo, nakamaskara para daw unique yung class niya. Porque walang sumasamba sa'yo, nagmamaska, masyadong nagmamataas, kala mo talaga may silbi ka. Galing? Masyadong nagmamataas, kala mo talaga may silbi ka. Galing no? Yung nagmamaska. Di makabalik sa sarili mong anyo, nakamaskara para daw unique yung class niya. Porque walang sumasamba sa'yo, nagmamaska, masyadong nagmamataas. Galing, no? Talaga may silbi Ang ganda ng laro. Masyadong nagmamataas, kala mo talaga may silbi ka. Lola Flora, ano ba tong apo mo? Sinabuhay ang pagiging vendetta. Kada natatalo to, lagi nang sinasabi, binayas ako. Luto yun. Halatang bobong MC. Ba't naghahanap ka ng cooking show? Wala naman si Gordon Ramsay. Di ka sa akin makakatabla. Humanap ka na ng kaibang racket. Sa labang to, walang draws. Andun yon sa kabilang bracket. Kaya tigilan mo na yang. Walang draws. Kaya tigilan mo na yang. Estilo mo na pambading. Umalis ka sa tournament, di mo to kayang lakbayin. Tournament. Di mo to kayang. Yeah! Shout kay Critical and ayun, tangina klaro. Klaro, men. Bigyan ko ng 10 puntos si Critical dito. Ang lakas ng round 2 ni Critical. Tangina. Mas ko ito sa preference ko kung paano ko siya napanood. Madaming dikit-dikit na punchline si Critical dun sa unang ikot. Sa round 1. Pero pagdating sa round 2, mas maraming punchlines, mas maraming haymaker si Critical dito. Ganun lang kasimple. Kitang-kita natin sa performance pa lang, tangin na critical na yon. Hindi na natin kailangan pahabain pa yung explanation or breakdown sa round 2 kasi kitang-kita men. 'Di ba? Kasi yung Cardo medyo nawala yung momentum pagdating sa round 2 Yung Critical naman, slow start, yes. Aminin natin slow start yung first half niya pero pagdating ng second half, dumikdik na naman Tsaka iba yung dik-dik ni Critical dito sa second half niya kasi dun sa second half niya dun sa round 2 pasasabi natin ano pa yun, hindi pa ganun kabibigat pero bumabakat. Pero yung round 2 second half ni Critical, pucha,
sunod. Iba. Kaya sa tingin ko mas mabigat din yung mga binitawan niya mga punto para kay Cardo. Kaya shoutout kay Critical Man. Kung paano niya binawi yung second round, yung performance, critical yun. Tangina. Ang linis pa, 'di ba? Linis pa ng perform, linis pa ng set up, pagkaka-deliver. Flawless eh. 10-7 guys, 10-7. 9-8 sa round 1, 10-7 sa round 2, and that's 19-15. Diba? 19-15. Round 3. Natin. Round 1 and round 2, pinaalala ko sa yung kilala kita 100%. Ngayon, alam mo na kung ano ang ating difference. Sa pagkamatay mo, condolence. Yan ang napili kong reference. Si Tito yung may kasalanan, pero ikaw yung humaharap sa consequence. Kasi siya ang dahilan kung bakit tayo magkalaban. Ngayon mo lang mararanasan kung paano ipaglaban. Jowa mo na mismo ang nagsabi na kayo'y naglulukuhan. At kaya ka nagpaalam na uuwi ka ng Canada kasi pinagpalit ka niya nang wala kang kalaban-laban. Ang kaso sa jowa. At kung di pa ako lalaban sa pulo, di ko pa malalaman na poser to. Sa dati mong FB, ibang pic yung ginagamit mo. Wag mo nang itatanggi na marami nang nakabisto na yung mukha mong ginagamit walang iba kundi si Syncro. Ano balatan ko? Panatan mo. Ngayong bistado ka na gago. Hindi ko na babalik yung mga pinatago mo na tabo. Tapos kung aasarin mo ako, yung mata ko malabo. Tanga, wala na yung kwenta. Ikaw sa sobrang taba mo, gago, kahit yung oversize mo, hindi na kasya. In-expose ko sa labang to lahat ng iyong kagaguhan. Patunay na masama akong kaaway, mabuti akong kaibigan. Plastic ka na may laman, kaya ka nabutasan. Di nakataka-taka kung bakit may naglalaglagan. Di sa akin uubra, yung mga punch mo'y indirect. Kung virus ka sa ligang to, ako ang magdi-disinfect. Sa X na palakang to, ako ang magkokorek. Kaya lumabas lamang loob mo kasi ikay dinadisect. Okay. Ano, kaya pa ba? Umaasa kang may late game pa. O luluwag ka ng umasa, sintu-sintu na gangster ka. Salamat sa mga pumunta. At ikaw, kanina pa lang tapos ka na. Aakyat na ako sa next round. Isusunod ko na si Lip Cram. Okay. Round pababa yung performance ni Cardo. Hindi na niya ulit na maintain yung round 1 performance niya. 'Di ba? Ang ganda nung round 1 eh. Pagdating sa round 2 kinapos. Pagdating sa round 3 kinapos ulit. So sa tingin ko pababa yung naging performance ni Cardo. Nag-stick siya sa estilo niya na technical, 'di ba? At hindi na siya sumubok ng ibang estilo para makuha yung momentum. 'Di ba? Hindi siya nag-experiment na why not try ko yung ganitong sulat, why not try ko yung ganitong delivery. Hindi natin nakita yung adjustment ni Cardo sa battle na to. Okay? So ayun. I think for formality na lang siguro tong round 3. Check natin. Pa-reference siya. Okay, Chong. Nagtawag ng props na Harry Potter tong kamukha ni Voldemort. Game? Bati na kayo ng mantra, pre. Pero seryoso. Kinaya mong sa ibang battle, tol, di ka tumatalo. Nasisikmura mong gumawa ng katangahan tapos ako sumasalo. Nasanay sa loob ng bahay. Palibasa dating homeless. Ikaw ang buhay na patunay kung bakit kayo natawag na Asi Moments. Pero di ba? Sabi mo sa akin,
After ng battle nyo ni Oleg, nagalingan sa'yo si Tito, kaya inaya ka niya sa 3GS. Feeling kang gaga ka. Huwag mo masyadong kapalan mukha mo ha, baka wala nang magkasyang maskara. Kaya nagkamali siya ng pulo MC na papalagan niya. Putok na nga pangalan ko, tapos kakasahan pa. Ako'y parang aklat ng aral, pansampal sa kamangmangan niya. Sa sobrang dami kong kaalaman, ako yung librong dadakdakan ka. Sa lahat ng... Lebron na daw. Sa Okay. lahat ng mga OOC dyan, mga putang ina nyo. Sumusunod kayo dito. Sumusunod kayo dito. Pero di ba, nag-comment ka ng vid na ninakawan ka ng lines ni Lip Cram. Papansin to, bes. Ninakawan daw siya ng lip, ba't ang lakas pa rin bumoses? Nagpaapoy ako sa pulo, itong Cardo ay liliyab. Kahit may theme song pa ni Gary V, lahat maiiyak. Matatanggal na sa pulo tong feeling veteran, aking matitiyak. SPO2 laban sa general, ikay masisibak. Tapos, umasa tong gagawin kong taga-chorus sa collab to. Nung sinabi kong siya yung taga-hook, ayun, na-prank ko. Standing niya 2-1. Well, no offense, panalo mo lang, Oleg at Martri. Achievement na daw kasi, Brad. Samantalang ako after Scoofy, bals agad, patunay lang na wala ka pa sa gantong kalidad. Pasalamat ka na lang at binalik ka pa rin sa liga. Tong Cardo, ginawa ko lang na bitch paloma. Panalong inaasam mo, di mo na malalasap pa. Binigay ni Tito sa akin yung card, kaya may mababalasa. Tito Shernan, na-witness mo naman pong hindi ako fit sa groupie niyan. Pinakita ko lang kung sino ang legit na dominant, kaya wag kang magpa-cool kid. Nasa hot place ka tanga, yung inakala mong critical lang, may true damage pa pala. Ay, walang mga natin yung laban yun! Okay, critical yon. So, sabi ko nga sa inyo for yung round 3 for ano na lang to, for formality. Kung ito yung magko-close ng battle eh. Kung malinis ba na naitawid ni critical yung round 3 niya, may choke ba, consistent ba, yun yung magdidikta eh. Pero ayun, nakita naman natin, tangina, klarong-klaro, critical yon. Di na natin i-scorean. Si Cardo, pababa yung performance eh. Si critical, paangat. So, dun pa lang eh, performance pa lang, punchlines pa lang, yung punchline count, haymakers count, tangina, lamang na lamang si critical dun. No doubt, guys. So, yun, all 3 rounds, critical, hindi ko na-i-scorean. Kitang-kita, lamang na lamang sa performance, sa sulat, sa punches, sa haymakers, sa references, sa rebuttals. Hindi naman siya totally body bag, pero kahit pa paano pumalag naman si Cardo. Pero I think, critical pa rin yun. Yun lang. Hindi ko na-i-scorean, guys. Yo! Wala, rap battle! Scorean ba natin? Sige, scorean natin. Para formal. Sige. 28 points for critical. Kay Cardo naman, meron siyang 877. That's 22. So, that's 28 to 22. Up by 6 points. Yun lang. Tilig, titulo, kay T-Sportswear, salamat. At ang boto ng hurado, advancing sa 3-0. tournament, 3-0 para kay Critical. Yung shoutout sa mga tropa sa Alfonso, yung shoutout ko nila. Thank you. Joe, Blax, Supremo, Mantra, Ubu, IP. Binoto ko si Critical, pero ang judging ko, 2-1. 1 para kay Ricardo. Oh. Bakit? Kasi yung binato niya na puro mga ninakaw ni Critical na linya. Convincing. Okay, parang kulang sana eh. Kumbaga parang hindi siya ganun ka-convincing. Pero Oh! round na si Critical, parang nag-rebut siya na suicidal, parang exciting na rebut. Parang pinatunayan niya yung sinabi ni Cardo. So nakuha ni Cardo yung round 1 sa akin. Pero yung round 1 ni Critical, quality yung mga ginawa niya, tsaka quantity na rin dahil ang gaganda ng linya tapos sumusuntok ng marami. Unlike kay Cardo na punto, parang naka 4 bar set. Pero gets naman yung pagkakaiba ng style nila eh. Pero nung round na yun, para kay Cardo siya, para sa akin. Pero nung 2 and 3, dun na, parang lalo na nung round 3 na nag-stumble si Cardo, nilamon siya ng stumble niya. To the point na nawala siya sa momentum, pero nabawi niya. Kaso, kaya yun yung nag-step up na yung mga rounds ni Critical. Punchline count nanalo siya, tsaka multi, word plays, mga standards. Kaya yun, binoto ko si Critical.
Yun, ako nga pala si Arma. Laban Critical versus Cardo. Inoto ko si Critical all 3 rounds. Para sa akin kasi mas creative yung karakter na pinapakita ni Cardo, pero sobrang mas creative yung ginawang mga linya ni Critical para sa akin, para ibigay ko yung 3 rounds sa kanya. Critical yun. Okay. Yo sa pastor, shoutout sa Beat. Loyal talaga to si Papa Benja. Yun, ganda ng battle. Para sa akin, yung kung per punto lang, maganda yung mga pinupunto ni Cardo. Yun yung pinakamalakas ni Cardo yung round 1. O malakas yung puntuhan niya, pero sa punchlines, para sa akin lamang talaga si Critical. Kaya binoto ko si Critical. Okay, so yun lang. Ano pa ba? May dadagdag pa ba ako? Wala na ako idadagdag, guys. Sa tingin ko, that's it for today, for tonight. Nakadalawa na tayo. At tignan natin kung makakaisa pa tayo ngayon. Pero pahinga muna ako. And yun, sa tingin ko, pinakadikit pa rin yung Jabo at saka Yoto Pack. Tapos ito, Cardo Critical. Ang ganda ng battle na to. Shoutout kay Critical, men. Solid ka dito. Hindi ko pa napapanood yung second round, pero sana madala mo yung ganitong performance mo kalaban. I think si Jabo yung kalaban, 'di ba? Jabo versus Critical sa second round. Sana maging classic yung battle na yun. So, yun. Bracket bin na tayo. And hindi ko alam kung saan tayo mag-start, kung sa dulo ba or sa taas. Surprise na lang. Makikita nyo sa upload bukas. Okay? Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.